Ang Ash Wednesday mo'y sinugdanan sa 40 kaadlaw nga Lenten season nga matapos sa Domingo sa pagkabanhaw. Alang nato mga Katoliko, kini mo ang panahon sa paghinulsol sa mga sala nga atong nabuhat. Ang paghinulsol mo ang hingpit nga pagtalikod sa sala o pagbago sa kinabuhi. Sa Isaiah 58, 6-7, nagingon, ang puasa nga akong gikinanglan mo ang pagbugto sa mga gapos sa sala o pagtangtang sa hikot sa yugo, ingon man sa paghatag o kagawasan sa mga dinaog-daog. Ang pagbali sa tanang yugo, dili ba ang puasa nga akong gikinanglan mo nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom? O papuyo ninyo sa inyong balay ang mga kabus na walay pulianan? O gabistihan ninyo ang hubo, inay pasagda ninyo ang inyong kaigsunan? Nining mga adlaw sa Korisma, ipahinumduman kita unsa kadako sa gugma nga gihatag sa amahan kanato. Ug aron madawat nato ang maong gugma ug kaluoy sa Ginoo, kita buhatag usab og gugma ug kaluoy ngadto sa uban. Kini ang inyong Tatay Dudong, maghinaot kahunta masabtan nato ang kadako ug kalawom sa maong gugma. Niining atong pagpangandam sa pagsaulog sa labing dakong selebrasyon ang pagkabanaw sa atong Ginoo. Shalom. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigso niya ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, nagingon, non potest isi deuternum qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad, kunwa sa kamaturan ipasukat. Hinungdan nga ang Diyos Amahan sa Isaiah 65:16, siya ang kamatuuran. San Juan 14:6, Jesus mingon, ego sum veritas. I am the truth. Og sa sulti ni Jesus San Juan 8:31-32, mahimo kamo pagpabilin ngani kanako ingon akong tinunan. Kung magpabilin kamo sa akong mga pulong, nga akong mga pulong kamatuuran, ang kamatuuran magaluwas kaninyo. So ni nga itong magubot nga pangunahon na pangapkap sa kahayag, gikinanglan nato ang kahayag sa tanang kahayag nga maong puong sa Diyos ang balang kasulatan uban sa magtutudlo nini nga maong simbahan. Kay ang balang kasulatan sa 2 Pedro 3:16
dunay uban nga lisod sabton nga gituis o gibalitad sa paghubad sa mga tao nga dili tinudluan. Pasabot na kinahanglan tag magtutudlo kay dunay lisod sabton sa Biblia nya makahimo nitag mga binalitan nga pagsabot kung dili ta tinudluan. Basa sa buhat 8, 28 ngadto sa 29 nga ningon ang Espiritu Santo kang San Felipe. Felipe na ay nagbasa sa kasulatan, wa makasabot, tudloi siya. O guman matudloi ni Felipe, nakasabot ang mga tao, o nabunyagan bagyod, o naluwas ang iyang kahimtang nga diya ulipon sa sala. So timana nato, doon ay companion of the Bible, that is the magisterium, ang buhing magtutudlo nga gibili ni Kristo diya sa simbahan, o ang apostolic tradition. Ngayon, San Pablo, huptis na kong kaligon ang among ipadaan ninyo, ang among sinuwat. O dili lang among sinuwat, kundi dili ang among tradisyon. Pero kung nunay mo anak kaninyo magpailang nga siya magtutudlo, apan mo sa likway tradisyon, ayaw pakiguban niya. So, San Pablo nagpamugat, the power and the strength of tradition, the companion of the Bible. Mao na ang atong kamatuuran nga takos natong duyugan. Imatod pa San Pablo sa 2 Pedro 3:15, tuhui ang sinuwat ug ang among tradisyon. Kung naday mo na kaninyo musalikway sa among tradisyon, ayaw pakiguban kaniya. Kay bot sabot San Pablo, mayabag sa ka sa daan nga gitudlo sa Ginoo, masaad ka sa laing daan sa kalaglagan. Maigsuon, unas tanan magpasalamat ta sa itong gamahan ng Diyos ni atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Niya apil na to sa pagpasalamat ang atong Santo Papa, si Pope Francis, nga sa mga dagkong balita sa nasod, ni offer naghalad siya ang duha ka dagkong nasod karong nagira ang Ukraine o ang Russia, may puruhan o may paglaom. Ngay apil ang Ginoo sa ilang husay. Kaya nasa Salmos 46:9, ang Diyos lamang mo'y makapahunong sa gubat. Ug ang pinialan sa Diyos, kung matuuan sa mga tao o sa nagubat, mangita ra og solusyon nga malinaw inay sa mangilngig nga pinatyanay sa duha ka nasod. Yapil na ito sa pagkampo. Kunya mga igsoon ato sa pasalamatan ang atong Arsobispo sa Subo, iyang Ekscelensya Jose Serofia Palma, nga daghan og nahimo sa atong Archdiocese of Cebu. Usa ang iyang pagtukod og balay sa mga pare nga retirado, bardado og dunay sakit, nga giamuma ang ilang pagkaon og tambal. Gidasig sila sa pagpalugway pa silang kinabuhi human silang makahalad sa daghang mga parokya sa panahon silang kabatanon. Ang itaas pagpasalamat sa Diyos. Niining mga pareya. Kanya mga pare isad sa seminaryo, nag-umol sa mga batanon nga humadamag kung gitawag sa Ginoo maordinahan pagkapare. O sa mga pare isad sa monasteryo. O sa paghipos, pagtigom, paglig-on sa kapunungan sa mga laiko, laymen and laywomen, nga gipanguluhan sa atong higala nga mahalaron siyang kinabuhi mapapsanon si Terfi Barino. Unya ato sa apil pagpasalamat si Brad Dudong Libso, ang atong founder sa Cebu Catholic Television Network, na digital na, musuot na sa lain-laing dapit sa kanasuran sa kalibutan. Makita ta, madungog ta nila. Unya uban nga mga Cebuano people nga nang nimpad sa ubang nasod kasabot sa atong mga pinulungan. Unya di ta maglangan niya atong inila nga Brad Rudy Racasa nga giingon nga instrumento sa pagpangita sa naglahugay, nagkasumpaki, nagkasingki nga mga tekstos Biblia. So therefore some people say the Bible is not credible because the Bible itself is contradicting. Dili na tao buong Biblia, kaya ang Biblia kasumpaki, di masabot. Ato sa siyang tamdon niya, sa itong nga bisita, nga nagtanawan sa itong programa mo si Brad
Jeffrey Basanyes, taga Bislig City sa Mangagoy, ang dakong simbahan na sa Mangagoy. Pero na-develop na ugmad ang Bislig nga nimo ng dakong usas mga syudad sa Surigao, di ba daw? Oh, sir. So karon na to sang unahon si Brad Rudy Recasa kay interesado sa mga tao ni usa kaning mga tekstos Biblia nagsingki ug nagkasumpaki ay Brad Rudy Recasa. Salamat, Bradsok. O may hapon sa tanan natong televiewers. Kutob sa maabot ni Mang Sibya na binagyo diya sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni P. Villamor, Genesis Lacasa, o ni Evelyn Lacasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon, Bradsok, aritas balang kasulatan, Bradsok, dinhi sa Jeremias 2:35. But I, the Lord, will punish you because you deny that you have sinned. Apan ako ang Ginoo, musilot gayud kaninyo, kay wala man kamo moangkon nga nakasala kamo. Jeremias 2:35, klaro kayo, ang wala moangkon nga usa ka makasala, silutan sa Ginoo. Sa Proverbio 11:31, sa maayong balita Biblia na kanayon, those who are good are rewarded here on earth. So, you can be sure that wicked and sinful people will be punished. Kay gantihan man dinhi sa kalibutan ang maayong tao. Labaw na nga silutan ang mga dautan ug ang mga makasala. Proverbio 11:31, klaro kayo nga silutan sa Dios ang mga daotang tao ug ang mga makasala. Sa 1 Timoteo 1:15, tinuod angay dawaton og tuhuan sa hingpit ang giingon nga mianhi si Kristo Hesus sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasala. 1 Timoteo 1:15, klaro kayo nga si Kristo mianhi aron pagluwas sa mga makasala. Ang akong pangutana ani Balsok, wa kani magka sumpaki Balsok ang Proverbio 11:31 ug ang Timoteo 1:15, paliho kuno kog husay ani Balsok. Salamat kay Brad Rudy sa imong may pangutana pagkutlo diha sa Biblia kining Proverbio 11:31 nga dayon nga silutan sa Dios sa makasasa. Pero sa 1 Timoteo 1:15 ningon sa ang kasulatan nga luwason sa Ginoong makasasa. So makalilibog dili ta mo atras og juta yung bulan daw anong nagbangga man mo na nga ang tinuray nga kining kahulugan ini kanang gingon nga ang Dios mo silot sa makasasa. Tungod kay ang Dios justisya nasa Salmos 7:11, God is just judge. Ang Dios matarong nga maghuhukom. Unya unsay dagway sa ka matarong nga maghukom na sa Lucas 12:48. Nga mingon si Jesus nga kadtong nakahimog sala ug gamay ra ang iyang kasalanan, gamay ra silot. Pero kadtong dakong kasalanan, dako sa nga silot. So that is justice. Sa English pa, that is a virtue which a being gives what is due to everyone. Una nga ang Dios mo silot sa mga makasasala, o mo balik niya, ug siya mo ganti sa mga buutan o matarong. Pero tunga niya na, atong hibaw na sa Salmos 34:22. Ang Dios multubos sa katawhan. Ug walay makasasala, walay usa ka dautan nga kung sila moduol kaniya, sila dili niya silutan. Imagine that how merciful God is. Unsa ka maluluyo ng Ginoo bisag unsa ka makasasala sa unsa ka dautan basta moduol kaniya dili niya silutan. Muna nga San Pablo sa 1 Timoteo 1:15 ingon ni San Pablo nga wala ing tuyo pagani ni Jesus kalibutan. Kundi pagluwas sa mga makasasala. Magsultihan ta mo, ako ang labing dakong makasasala. So, naluwas San Pablo. Yan nagitestimonyo sa 1 Corinto 15:10 nga mingon San Pablo, maglulutos ko kaniadto, magugukod ko sa mamituo ni Kristo. Grabe ko kadautan. Pero nahimong ako mao karon. Buot sabto niya, balaan ako karon. Dili tungod kanako. Apan tungod sa grasya nga gihatag sa Dios kanako,
Kaya what is really the effect of grace? Nasa Tito 2:12. Suwat San Pablo kang San Tito, nga grasya gipadayag sa tibuok kalibutan. O kung doon na tayo grasya sa Diyos, may buong ka. Kay ganahan tamuampo, ganahan tamutuman sa sugo, ikalipay na to, magkapayumot na to, nga magkatuman ta siyang kabubuton. Kaduha, hatagan tagkusug og gahom nga makabalibad ta, makasukol ta sa sala. So that is what St. Paul testifies nga gikan sa pagkadautan o pagka makasasa, nahimo siyang buutan because of the grace, because of the call of God, the influence of God's word. Mao na bag-o dahil San Pablo. So, wala na magkasumpake kay tinuray nga ang magkasasala luwason, pero doon na kondisyon. Ang kondisyon mo, biyahe ng mga sala, tumana na mga sugo, pagbuhat ng mayo, o ikaw nga makasasala, nakaluwas kasi mong kalag. Nana si Ezekiel 18, versikulo 27. Ezekiel, sa kapropeta, nagsuwat, Kapitulo 18, versikulo 27. That is the condition. Biyahe mong sala, pagtuman na sa sugo, pagbuhat umayo, kanang tawa na, nakaluwas siyang kalag. So that is it. There is no such contradiction na nga ang matarong gantihan, niya makasasala, luwason sad. Luwason, basta tuman sa kondisyon sa Ginoo. Muna nga atong tubag sa may pangutana ni Brad Rudy Racasa kay this is a man renowned that he can find the contradictory terms of the Bible. So await, paabot, kay makita nato sa Rudy sa atong programa nga nanguy-koy, nagutingkay sa Biblia, o gaya ning duha ka espada nga nagtalinggab usag-usa direct from the Bible, but we shall reconcile. Salamat Brad Rudy ug ato sang katagag pagtagad nga atong batan-on nga bisita gikan sa Bislig City sa Surigao. Ya sa mga agoy mo na nabantong nga dakong simbahan nga naa sa mong lugar. Si Jeffrey Basanyas. Ay, salamat, atong Brad. paminaon. Una sa tanan, magpasalamat ko kang Brad Gicarlo Badinas nga moy akong gikontak bago nakaabot ko diri kay dili bag-o na ko diri niabot, nag-review tapos exam na mo gahapon. Mo to nga nakalugar ko karon kay mauli na pud ko ugma. So daghang salamat og pasalamat po ko sa Ginoo nga gitultulan ko diri ang ako lang pangutana Brad Sok kay katong sa amo manggod sa bag-ong pare na mo karon natingala manggod ko kay miingon siya nga dito sa iyang humili nga bisan daw ka nang wala ka nang opisal pwede ra daw ka mga lawat. So wala daw dogma sa simbahan nga dili pwede mga lawat kung wala ka nang opisal. Mo nang akong nalibugan Brad Sok og mao ta akong pangutana kung unsa gyud ikatubag nimo ana. Malagbit nga ang gisultis pare, it's somewhat conditional. Nga there must be the premise or precedent statements nga wating nato ma-pick up ba. Kay makahimo ta sa pagkalawat bisag wa ta ka kumpisal. Tinuod na kun wa tay sala nga mortal. Kaya naman sa 1 Corinto 11:27 kaningon San Pablo, dunay daghan kaninyo niya kanato nga nangasakit kay wa nila usisaha ang ilang kaugalingon. Kauna pa sila mukaon sa lawas ni Kristo minom siyang dugo. Ilang usisahon kung takos ug angay ba sila. Kay kung dili gipasipalahan nila ang pagkaon sa tinapay nga mong lawas ni Kristo. Pag-inom sa bino nga mong dugo ni Kristo, gipasipalahan nila. So, klaro kayong nga nag-precedent condition. Sabot niya na, nga na ipangandap, dili kayo mo ritso tagkalawat. Kaya ang simbahan, nagpasabot ka na to, nga ang atong kalag kung hugaw, niya pasudlon si Kristo, nga limpyo kayo, gisangka na to ang kalimpyo ni Kristo, gipapuyo na to sa hugaw ng puyanan. Siyang limpyo sa ta. Muna, ang ato lang pambit ni Jeffrey Basanyes nga kadtong isultis pare malagmit na miss na to ang the precedent condition. Nga makahimo ka pagkalawat kada adlaw basta wa kay salang mortal bisag kausar nakakumpisal sa katuig
Pero daily communicant ka, yawa kay isang mortal, kay isang binyal, magpasaylo man sa sacrament of communion. So makayo mo ka pagkalawat ka na adlaw bisag wa mo kubisan. The condition, nawa kay salang mortal. Doon na kay salang mortal, kumpisal gid sa kay maigo tas gisultin San Pablo. Nga nangalawat nga way pangandam, nangasakit tinuod. So muna ito'y kapambit sa pangutana ni Brad Jeffrey Basanyes sa Bislig City. Surigao Norte man din, no? Del Sur. Adil so, South yan ako. Kadagan ko diyan yan to. Oo. Hindi agay ko yung sa Oo. dako nga kahugpungan sa atong Mga safety. pagpamahayag uban sa Catholic Faith Defenders. Dugay-dugay na po. Paulay Scalinaw, Mm. nga atong presidente sa to si Brad Boy Boy Urdaneta. Urdaneta. Oo. Siya ay chief sa security sa dakong kumpanya katong mamuhat og karton, Pick-up. pick-up, Motoy pick-up. muhat og kining papel. Dugay ka siya pero Oo. wala man pala yun dong ang pick-up. Wala na. Wala na. Dugay na. Unya balik ta ni Brad Rudy Recasa. Daghang salamat sa ikaduhang higayon, Bradsok. Unya, dito lang ko sa kasulatan, Bradsok, din sa Sirach 15:20. God never commanded anyone to be wicked or given anyone permission to sin. Wala magsugo ang Dios kang bisan kinsa sa pagpakadautan o wala magtugot kang bisan kinsa sa pagpakasala. Sirach 15:20, klaro kayo nga ang Dios wala magsugo ni bisan kinsa pagbuhat og dautan. Sa Baruch 2:6 sa maayong balita Biblia nagkanayon, the Lord our God is always righteous, but we and our ancestors are still burdened with our guilt. Ang Ginoong atong Dios matarong kanunay apan kita ug ang atong mga katigulangan nagbaguod hangtod karon sa atong kalapasan. Baruch 2:6. Sa 1 Timoteo 2:3-4, maayo kini og makapahimuot sa Dios nga atong manluwas. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamatuoran. 1 Timoteo 2:3-4, buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao. Ang akong pangutana ani Bradsok, buot man sa Dios nga maluwas ang tanang tao, ang mga sala ni luwasong gyapon, Bradsok. Paliw ko nung patinaw ani Bradsok. Mao na ang kinapungkayan o kinatibuk-an sa gugma o tinguha sa Dios nga maluwas ang tanan. Maluwas tanang mga tao. Gidapit niya ang tanan nga makasasala. Mara nga naa sa Salmos 34:22, gusto gyud ang Ginoo maluwas ta. Pero na gisumpay ang Ginoo, tanan nga makasasala. Tanang mga dautan. Nga moduol kanako, dili ko silutan. Now, ang pag-ingon ng Ginoong dili silutan, katong makasasala nga moduol kaniya, gikondisyon na sa laing tekstos Biblia nga nasa Isaiah 16:17. Nga mingon si Yahweh ang Diyos, dumuol kamo, nako kamo makasasala. Masahon ta paghusay, duol mo nako. Pag hinulsol sa inyong mga sala, balik ka nako. Kaya bisan pa ang inyong sala, dagtum pula. Sa ito pa ng lantaw, nagdagtum pula, that becomes dark. Sabot bisan pa ang imong sala, itum sama sa alkitran. Imong kalag, itum sama sa alkitran. Pero kung mubalik ka kanako, mubiya ka sa imong sala, akong paputiyon imong kalag sama sa snow white. So there is always the inviting influence of God that we shall repent. Nga, kung kita dautan makasasala, di kita isalikwe sa Ginoo. Kaya di ba siya buot nga mawala ang makasasala. Sa 2 Pedro 3, ningon si San Pedro, ang Diyos nagpadayag nga dili siya malipay sa kamatayon sa makasasala. Gawas kung kini maghinulsol, una pa siya mamatay. Nasad sa Ezekiel 11:31, sa Salmo 116:15, dili malipay ang Diyos sa kamatayon sa makasasala. Muna nga, nugon kayong makasasala ang magpakabutabong mo lang ba nga, how great the span that him is yours about pleasure and sinful life. Tingali mo, tana siya sa kulingon, unsa man ang gidugayon siya magpuyo sa kalibutan. Aron mo dimdim, yaruka,
sa alak sa kahilayan o papakasa. Ibong tata, 80 years. Kay 20 years, wa ka buutan ka, pag abot sa 21 hangtod namatay ka, kidimdim nimong tanang alak sa kasalanan. Pagkamatayan nimo, sa ito pa nun ay somewhat 80 years of pleasure. But then, after death, what is it? That is eternal suffering. Ang silot nga walay katapusan, that is forever. Nya katong imong gihap nga 80 ka tuig kalipay nimo, biitandi ko no. Even 1 million years or million of years suffering forever. Malisan ka. Kung makahuna-huna ka niya na malisan ka, may ko, di mahimo. Kinanglan ako ning loson akong kalago saraman. O mo na nga, gipanamduman tas kino, memorare novissima, et in eternum non peccabis. Na nasa Sirach City 36, hinumdumitaw ang imong katapusan. Aron dili ka makasala hangtod sa katunhayan. Palandong ano na. Nya sa imong pagbinuotan, ibutanta, you're 80 years old. Nya nakapuyo ka sa kabuutan, the remaining 30 years. Nya tanawon sa imong ganti, kinabuhi, kalipay, ngaway kausaban, hingpit nga kalipay hangtod sa kanturan. Ikaw, sugarol ka. Tuno na ano na sugala. Kadakong pildi ni mo sigurong pildi o kadakong kadaogan ni mo sigurong kadaogan. Puhunan ni mo kanturan the last years of your life. So, be wise. Hindi ko na Ginoo. Kaya mabot yun ang panahon, di ta kabalibad. Na sa Sirach 15:8. Ang atong kalag dili ato. Mabot ra ang panahon nga kining kalag dili ato, iuli na to sa tagiya. Kisa may tagiya na ang Diyos. Sa Biblia. Nga, mihuyop ang Ginoo, wa kay bawang tao. Mihuyop ang Ginoo sa kalag gabuhi o sa mabtikong espiritu nga naas tao. Hinatag ra. Nya gipuhuman pag yun, iguli as Ginoo na. Miyong Ginoo nun sa may kalag nga purting ninduta, limpyo kayo pagpahuwam nako, nya mo nang usik-usikan sa imong kakuwang sa kahibaw, kakuwang sa pagpamalandong. What will happen after death? That is eternal. Eternity. Eternity in heaven, eternity in hell. That's forever. Do not forget, you have only one soul, one spirit. Usara ni kalag espiritu. Muna nga itong tubag sa may pangutana sa atong pinangganggala si Brad Rudy Racasa, pero doon na pamantay mga mahinugdanon sang paibaw nga atong saksihan o tanawon karon. Break sa ta. Atong lantawon, kining mahinugdanon kay paibaw. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi nagikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agay ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule.
Ang Ash Wednesday mo'y sinugdanan sa 40 kaadlaw nga Lenten season nga matapos sa Domingo sa pagkabanhaw. Alang nato mga Katoliko, kini mo ang panahon sa paghinulsol sa mga sala nga atong nabuhat. Ang paghinulsol mo ang hingpit nga pagtalikod sa sala o pagbago sa kinabuhi. Sa Isaiah 58, 6 kadto sa 7, nagingon, ang puasa nga akong gikinanglan mo ang pagbugto sa mga gapos sa sala o pagtangtang sa hikot sa yugo, ingon man sa paghatag o kagawasan sa mga dinaog-daog. Ang pagbali sa tanang yugo, dili ba ang puasa nga akong gikinanglan mo nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom o papuyo ninyo sa inyong balay ang mga kabus nga walay pulianan o gabistihan ninyo ang hubo inay pasagda ninyo ang inyong kaigsunan. Nining mga adlaw sa Korisma, ipahinumduman kita unsa kadako sa gugma nga gihatag sa amahan kanato. Ug aron madawat nato ang maong gugma ug kaluoy sa Ginoo, kita buhatag usab og gugma ug kaluoy ngadto sa uban. Kini ang inyong Tatay Dudong, maghinaot kaunta masabtan nato ang kadako ug kalawom sa maong gugma. Niining atong pagpangandam sa pagsaulog sa labing dakong selebrasyon ang pagkabanaw sa atong Ginoo. Shalom. Igsoon, salamat kayo sa inyong pag-unong kanamo ug niatas sa ikaduhang hugna sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Ya, diya habik sa kung diya si Brad George Turifil, usas na ilang Catholic Faith Defenders. Ya, usas mga Catholic Faith Defenders. Napahilubon, maminaw sa suban, niya makapambit sa suban. Nya diya sad si Brad John Purka, o sa mga sharer sa Catholic Faith nga niya uban nato o ato sa silang paminahon. Unaw na to si Brad John Purka. Daghang salamat Brad Chok, o mayong hapon sa tanan ug buntag sa gabi. Labi na diya si masulubon ta ni Brad Romeo Danyo sa sakop sa Parokyas Marigondon nga ang iyang mama mitaliwan nya mata makadto. So sinsyan lang ka bro sa atong time, so balik na diha. So mayang hapon diha kanimo nagtanaw ug labi na sa atong kaparian di Mabulo, panguluhan ni Father Bini Tao ug sa iyang mga kaparian kaabag ug sa Marigondon sad nga bagong pari si Brad George Alfonso. Mayang hapon sa tanan. Ako pangutan na Brad so kining magsukad gini sa Genesis 3:19 nga nakahibalag ko na ni pangutana ang giingon nila nga kini usa ni kaimbento nga gihimo sa Katoliko ni Papa Gregorio kaning Genesis 3:15 kunuhay biblikal ni pero giimbento nila paghilog og abo sa mga agtang. Na unsa may atong kapihog kadugang suportag tubag nining mao pangutana Brad Chok nga imbento lang matud pa nila kining Ash Wednesday nga pagasaulugon ug mga adlaw March 2. So daghang salamat Brad Chok. Atong basahon ni Brad John kay indisado kayo mga kaigsunan nato nini kay ugma Ash Wednesday naman. Ang Miyerkules si Badles. Ang teksto mo ning 3:19, no? Ato ning basahon di pa nato ilagdad ang mga parallel nga mga teksto bahin ini og sa leksyon ini, no? Mao ning ato mabasa na musunod. Sa singut sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay hangtod nga mopauli ka sa yuta tungod kay gikan ini gikuha ikaw kaya bug ka sabog ka mopauli.
Mao ni atong gibasag tuyo para kahibaw-an nato nga unsay gisulti sa Ginoo nga ikaw abog ug sabog ka mo pauli. Pero atong paralel o dikit nga teksto ni na sa Ecclesiastes 12:7. Ngamingon gyud ang Dios nga itudlo kini sa tanang mga tao kining pagtulunana. Nga ang tao gikan sa bug pauli sa bug, pero ang espiritu nga hihatag sa Dios kaniya mubalik ngadto sa Dios. So sa kani kami nung danon pagpaybaw ka nato the valuable components of man comprising the body and our spirit or soul, because the soul of man is spirit. Ya sa 1 Korinto 6:9 nagingon si San Pablo nga balaanon ang inyong lawas. Kay ang Espiritu Santo musulod man kaninyo sa inyong pagdawat kaniya og nahimo mong templo sa Espiritu Santo, particularly inyong lawas balaan. Kay nahimong puy-anan sa Espiritu Santo ug kamo dili mo tag-iya sa inyong kugalingon. So mao ni nga kadaghan malimuta labi nagsakgaon ta sa nagalalaing kalingawan sa kalibutan, maulipon ta sa pleasure of the flesh. Nga bisag minyo mangita gyud lain, ngitag laing team, ngitag laing lalaki ang asawa, ang manasad mangita ag laing babae, diha makita ang pagkahug sa tao sa kaulipnan gumikan sa kailibgon, maulagnong kaibog, kalipay nga lawas no. So gipanumduman ta nga ayaw kalimot tao nga sabog kagikan, sabog ka pauli. Unya ang imong espiritu mo balik ngadto sa Dios, may muhatag husay. Ningon sa Pablo, bayanan naman niya itong lawas. Pero nga itong kalag mo atubang sa kumanan, madawat niya. Ang ganti o silot, agad siyang gibuhat, uban pa sa lawas. Hukman ang kalag, wapay lawas. Wanay lawas kay ang lawas to ang masimenteryo. Hukman ang mong kalag. Niya madawat ang ganti, agad sa atong nabuhat, uban pa sa lawas. Muna ipahinumduman ta nining Miyerkules Subadlis nga ang atong lawas di kapungan how young and healthy you are. Ningon sa 15:8-9 sa Sirak nga dunay adlaw gigahin nga ang imong kinabuhi kuhaon. Mubo ra ang panahon sa imong pagpuyo sa yuta. Apan taas ug way kinutuban ang kinabuhi human sa kamatayon. So pinumduman ta nga sa adlaw ugma Miyerkules Subadlis, Marso 2, unya mo marka ang pari o layman, lay minister sa agtang, hinumdumi tao abog ka, sabog ka pa ulit. Nya, usay replace na, believe the good news of Christ. Tuhoy ang mayang balita ni Kristo. So, kini usa ka, mubo kayong seremonya, pero nagapahinumdum ka nato sa our origin. Gibuhat sa Dios sama siyang dagway na imong balaan ning atong lawas kay gipuy ang Espiritu Santo o kini mo'y muganoy nato sa pag-ila nga sometime, somehow we shall return our borrowed soul to God. Nga atong kalag nga hinuman rin nato, gipuhaman ras Ginoo barod, niya iuli nato. Nung hinaot magkahinumdum ta ning panahon na nga musugotag sarili, mabot kag 90, mabot kag usa ka gatos o mamatay ka nga 10 anyos, just the same. Mabot ang panahon, matubang ta sukmanan sa Ginoo. Mao nang atong ikapambit sa pangutana ni Brad John Porca, niya atong tagdon si Brad George Turfel. Salamat Basok, may hapon kanimo nya, may hapon ka natong tanan, ilabi na sa ato mga televiewers nga kanunay nga nagsunod niya atong programa, ilabi na sa ato mga online viewers nga nagsunod pud. Nga akong greetings diha sa Paknaan, Mandawi City, sila si Brad Christopher Andrino o si Brad Vicente Inting Badal nga kanunay nga naglantaw niya itong programa. Nya diya sa Katarman, Liloan, Cebu, si Dong Alianik nga kanunay po nga nagsunod. Basok ang akong pangutana akong ibase diri sa Buhat Gs Basok chapter 1 hantod na ni siya sa unahan. Ningon diri Basok sa 1. Buhat Gs ningon sa 1. May usa ka tawo sa Cesarea nga ginganlag Cornelio nga kapitan sa kasundaluhan sa Italiano. Si Cornelio usa ka tawo nga relihiyoso ug ang tibuok niyang banay nagsimba sa Dios.
So masimbahon gini sa Dios basok nakaila gini siya sa Dios. Dako siyang nahimo sa pagtabang sa mga kabos ug kanunay siyang nagampo sa Dios. Unya sa pagka alas 3 basok nagpakita niya ang anghel taga-asa pananaw niya giingnan siya nga adto atong pangalag Simon Pedro ipadala nga to sa Hope. So kini si Cornelio basok masimbahon sa Dios nakaila gid siya sa Dios gani gidungog ang iya mga pagampo gani. Pero pag abot na dito sa balay basok sa bersikulo 25 basok katong 26 pagsugat dito si Cornelio mihapa ug misimba ni Pedro pero gibadlong siya basok ni Pedro ingon sa ayaw kog simbaha kay tao ra ko sama nimo. Pero maklaro na to basok nga katong pagsimba ni Cornelio basok klaro kayo nga di gito adorasyon kay nakaila man siya ni Pedro gari gisugo siya nga tunay tao nga pangalag Pedro ipadto sa Hope niya nakaila siya sa tinuod nga Dios kay gani gidungog iyang pagampo kanunay siyang nagsimba. So binirasyon gito ang klase sa pagsimba nga iyang gi-apply kato ni Pedro. Pero ang pangutana diri basok nganong gibadlong man si Cornelio basok nga katong pag-akto niya sa pagsimba paghapa usa man to ka binirasyon dili man to matawag og adorasyon nga maingon ta nga si Pedro giila niya nga Dios kay ngano man nakaila man siya sa tinuod nga Dios kay nagsimba man siya gidungog gani niya masimbahon gyud siya sa Dios niya nakaila po siya ni Simon Pedro kay gimamti sugos sa anghel nga ipadto sa Hope. Muna nga ang pangutana basok nganong gibadlong man siya ni Pedro nga katong akto sa pagsimba ni Cornelio usa man to ka binirasyon paliw kong pagpatin-aw ni basok. May rin pangutana ni Brother George Torrefel kay lagi na tay paghatag o honor and respect obeisance sa mga balaan nga natong veneration sa mga santos. Sa Dios yata tatong nga og adoration latria. Yan ining mga larawan sa mga santos, larawan Panisos Santa Maria, doon natin respect gamit sa Biblia ang reverence. Na sa Leviticus 19:30, reverence may sanctuary. Tahura ang akong sanctuaryo. Ang sanctuaryo kahuna nga nas masikakilid kinulit sinalsal nga larawas kirubin. Sud sa sanctuaryo kadtong Holy Tabernacle na ang larawan na ang sungkod ni Moses. Rather kang siya nagsuon si Hor pero ang gigamit ni Moises sa mga panahon nga nangayo siya panabang sa mga milagros Ginoo. Nya ang nabilin nga mana o kadtong kinulit sa kamot sa Dios na po kasugod. So gigamit na to ang obeisance, respect o di mga larawan of holy things. Nya kadtong kang Cornelio nadungog na nga siya reliyoso manihin na bangon pag isang mga kining mga kabos niya nagsimbang siya sa matuog nga Diyos niya luhod siya ni San Pedro nga San Pedro midali doon tindog ayaw kong simbaha mo'y simbaha ang Diyos di ba ta nga San Pedro noon ay very extraordinary gift which is called discernment na nasa buhat sa mga apostoles, Kapitulo 5:3 ngadto sa 5. Nga makasabot San Pablo, yata Ginoo unsay manahunaan sa tao. Muna si Cornelio, ang iyang paghapa o pagsimba, gesture of adoration. Yan hibaw mas San Pedro nga dili sa Dios. Hibaw sa San Pedro dili sa Dios. Mao sa nitabo ni San Pablo nga kauban. Nga pagkadto niya nila sa kalugar, kidadaan sila mga buwak o mga halad. Kailang-ilang si Bernabe, mao si ang hari sa mga Diyos, si Zeus, Jupiter. Niya si Pablo kay Speaker Mercurio. Mutang ipanggisi nila ni San Pablo ni Bernabe nila sinina. Dili may Ginoo, dili may Diyos. Tao rami sama kaninyo, alagan mi sa Diyos. So, mo na nga si San Pedro applying that nga na sinayop pag-ila ni Cornelio kaniya. Kay siya sinugo sa Ginoo. O nga ningon ang anghel itong mga taong nangita nga sa buhaton na mo aron may malo sa ningon ang anghel pagkita sa Pedro. Kay kana si Pedro naghupot sa mga pulong sa kaluwasan nga makaluwas ninyo, maapil pa ang panimalay. Inyong panimalay.
So that is the greatness of Peter, that he has the discernment. Mo nagibadlong niya nga tindog Cornelio kay dili ko Dios, mo'y simbahan ang Dios. But sabot, with regard to your worship, which is worthy, that worship is worthy only to God Himself, not for me. So San Pedro may rason kay upang ingnon sugod pang conversion ni Cornelius, he does not know the fullness of the doctrine of the church. Kung naginanglan pa siya kining slowly indoctrinated. That is one way of indoctrinations nga nihapa siya nga worship as discerned by St. Peter nga worship to para sa Ginoo. Yang ibadlong. Kaya doon na siya gift of discernment. Yan yaman si Carlo Badina sa ato sa Tagdon. Dagang salamat Bradsok Fernandez ug mayong adlaw kaning Bradsok may gabi agad nining atong maabtan nining atong tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya Bradsok, sa di pa ko mangutan na greetings nako kanunay sa atong kauban sa CFD si Brad Michael Cabunilas ug labi na ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. Mayong pagtan-aw kanimo Brad. Ang akong pangutan na Bradsok, ugma magsugod namang gyud ang atong gitawag og Kwaresma. Diin pagasugdan kini sa Miyerkules kanang pagbadlis Bradsok sa abo sa atong agtang. Nining mga panahon na Bradsok, usa sa gipraktis sa atong simbahan nga Katolika kining pagpenitensya. Unya Bradsok, magbuhatag mga maayo kanang gitawag og paghatag sa mga makililimos nya kuyog kanang mukuyog tas mga via crucis kay kuno usa kini siya ka penitensya o makadawat og indulhensya. Matud pa sa atong mga kaigsuonan na mga Protestante Bradsok, kini supak gyud na sa Biblia. Kanang atong pagpenitensya Bradsok aron kita maluwas o mapasaylo ang atong sala. Kay ilang basahon Bradsok ang Episo 2:8. Nakanayon diri Bradsok. Kay tungod sa grasya naluwas kamo. Pinaagi sa pagtuo o kana dili gikan sa inyong buhat kini hatag sa Dios. Matud pa sa atong mga kaigsuonan nga mga Protestante Bradsok nga pinaagi sa grasya kita naluwas. Dili day pinaagi sa atong mga penitensya Bradsok. Pagpasakit panahon sa mga mahal na adlaw o pagkuyog natong mga via crucis o mga buhat sa kaluoy. Matud pa nila Bradsok, usana siya kasupak sa Biblia nga magbuhat patag penitensya aron ta maluwas. Kay nag-ingon din ni Bradsok, kay tungod sa grasya kamo naluwas ug dili tungod sa mga penitensya. Palihog ko og pagpatinaw ani Bradsok kay mao maning kanunay gamiton sa mga Protestante. Ang wa nila mataltag pagayo nga kahulugan kanang ingon ni San Pablo nga naluwas kamo pinagi sa grasya tungod sa iyong pagtuo dili sa inyong mga buhat. Ang may major premise niya na the importance of grace ang kay may nugnanon sa grasya. Yawa man na maabot ang grasya tungod kay kugihan ta pagas tag dugo para maabot ng grasya. Nana sa Episo 1:7 nga naluwas kamo ug natubos ni Kristo. Pinaagi siyang dugo, siyang kamatayon, nahatag pagbalik ang grasya. Naangkon yung grasya. So, that grace was given back to us after the fall of Adam and Eve because of redemptive suffering of Christ. Huwag kita katampuan na. Niabot na nato ang grasya. Kunya, sa buhat 15:11, mingon si San Pedro nga grasya ni Jesus makaluwas. Ang grasya ni Kristo makaluwas. So mo na nga kanang grasya ang ihatag kanato kung manaan na nato doon na efekto nasa Tito 2:12. Kung naa kay grasya sa Ginoo, ganahan na kang muampo, ganahan kang musimba, ganahan kang mubasa sa puong sa Ginoo, ganahan kang mulimos tabang sa makabos. That is one of the effects of grace. Kadawa, kung naan na kay grasya sa Ginoo, ligon ka nga gatagan ka og kaligon sa pagdumili sa pagsukol sa tintal. So that is tremendous. Pero ato ng pakigbisugan mo na iwan nila masampi. Nana sa Pilipos 1:12 ningon San Pablo, panlimbasugi gyud pagbuhat ang inyong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog. Bukat kayo. Panlimbasugi gayud pagbuhat ang inyong kaluwasan
uban ang kahadlok ug pagkurog. Why does he mention about pagbuhat? That is our counterpart. Muna nga itong tumbas ug tumbang sa dugo ni Kristo diya sa cross. Nga kinahanglan ta mabuhat. Kay gipakatao gihimo tas Ginoo aron gyud pagbuhat. Ila man ang ibasa ang Efeso 2:8-9, ilahos 10. Sa bersikulo 10 sa Efeso 2, ningon sa San Pablo. May bawa mo. Gipakatao kita sa kalibutan og niya kita sa kalibutan aron pagbuhat yung maayo. Yaya nang isumpayan sa Galatia 6:10. Ayaw pagtinapulan, pagbuhat yung maayo. Sa tanang higayon nga dunay okasyon nga makabuhat kag maayo buhatan na. O ilabi na sa pagbuhat umayo sa mga kauban sa atong pagtuo. Ayaw pagtinapulan, pagbuhat yung maayo. Anong isgutan mo San Pablo na? Because we have the cooperation and really somewhat to respond to the blood of Jesus on the cross. Naman na sa San Juan 3:15, mingon si Jesus, yan ko, aron pagtudlo ka ninyo, panigingnan, sumbanan. Yan sa may sumbanan ni Kristo. San Juan City 16, ang akong pagtulunan nili ako. Huwag paganin ako sa kalibutan, wa ko magtuman sa akong gusto, kundi pagtuman sa kabubuton kung sugo sa kong amahan. Christ is humble and obedient, and that is the way, the track that we shall follow Christ. Busa na aki pagbuhat. Dili ta magtinapulan. Panlibasugi pagbuhat ang imong kaluwasan, uban nagkahadlok og pagkurog. Ana sa Filipos 2:12. So, importante nga mabasa sa natos palang kasulatan. Ya pag hisgot, pagbuhat sa kasuguan, kato man ang kasuguan ni Moises. Na sa buhat 13:39, ang kabalawranan ni Moises dili makaluwas. Dili na ang katong napo kasugo. Kay napo kasugo makaluwas. Masipong nisos niya itong datong ulitaw nga nangitag langit, nangitag kaluwasan. Tumanang sa kasugo sa Diyos. Niya gihisgutan pa ni Kristo sa mga sugua. Taurang imong amahan o ginahan, dili ka manapaw, dili ka mangawat, dili ka maibog sa sawa si mong isikataw, uban pa. So Christ almost narrated all commandments of God that we shall obey so that we can go to heaven. Dili mingon nga, di na lang ta buhat pagtuman. Buhat ta kay gisulti na ni sa Sirach 21:1-2. Gusto kang maluwas? Gusto kang dili na makasa? Likay ang okasyon sa B, saan yung paglikay na naka sa nato, na naka sa ngilit sa temptation of the flesh. So, saan yung pagkingbisog ana? Patighog ka ro sawon ka siyawa. Sibog yun ka. Sukol yun ka. Musawag yun ka sa nga, Jesus, save me. Mother Mary, pray for me. Aron nga, makigbisog tas pagsukol yun sa tentasyon dili kay mutanga lang ta. Muna, kigbisog tagbangong sa iyo, kung nakasaad ang simbang Domingog sa iyo, ato na tumano. Kigbisog tas pagbuhat sa mga trabaho uno nato, aron makapakaon tas mga minahal kinabuhi. No, that is pakigbisog, panlimbasog. Muna nga, do not forget, nga ang Biblia dili sabton susalang kalinya, tunili sa tibuok kasulatan. Tanaw nimo. Bisan sa Biblia, ang balaang kasulatan gibugna sa Dios aron pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, pagtulid sa mong kinabuhi. Sa sunod, aron maandam ka sa pagbuhat umayo. That is the purpose why the Bible is given to God. By God to us to learn nga magkugi, binuotan, maglikay sa musimba kanunay, maampo kanunay. Pagkigbisog na, dili kay magtanga lang ta, katawan lang ta siya. Salamat kayo niya usa sa mga jutay lang pahinumdum nato nga atong Armadura Divina, libro nga 7 ka libro usara. Yan ay katinawan 1, katinawan 2, na atong kaagis mga santos. Nana sa Archdiocesan Book Center, hay man na, atubangan ng Katedral Cebu. Dapit ito na ikonbintong puig pare ang silong ng Archdiocesan Book Center. Nadi atong libro, niya greeting ko ni Brad Sulping Algeri, nga San Fernando nga nabantog kayo sa panabang kaluwasan, mga nansibado, mga tiguang na dugay na kayo makasal, nadaan niya simbahan ng pagkasal. Niya ako sa dayang social concern
sa Talisay City, lipay kay mga Talisay noon kay ang batanon nga mayor si Samsam Gulyas. Duha ka dagkong katalagman pandemya o death ang mayor ni Harong. Sa pandemya nagngita siya mga isolation rooms, dito'y butang ang mga dunay symptoms, niya ang mga tambal sa frontliners, mga doktor, nurses, daghang natabangan. Kitagan pa mga tao 25 kilos nga bugas humay, dato o pobre. Niya sa Odeth, pagkakita sa mayor nga daghang kay na bungkag nga balay, 43,000 yang gitanaw ang panudlanan. Nakahipo siya 80 million plus. Ang nahatag sa national, only 13 versus 80 million plus. Panghatag niya sa mga biktima sa kining bagyo Odette. Niya gihangyo ni si Governor Garcia. Gobernador, tabangin taon Mr. Lisay. Ang gobernador hatag thousands of coupons. Kanang coupons, mura nagka, adto ni mo sa kining lumber o hardware, mga gamiton sa balay pagtukod, madani mo. Depende sa amount nga gihatag sa coupon. Purting ayuha sa lihok sa mayor sa Talisay City. Ug kung manto kas poblasyon, pagkadako sa improvement, it would be the kining mga tourist, imported tourists or tourists from other nation, local tourists, tabang sa buhis sa gobyerno. Yagiabagan siya sa mga councilors. Salamat kayo, ang mga Talisaynon, salamat. Nga giatagan sila o maabguhon, malihukon, matinabangon ng mayor Samsam Gulyas o mga councilors. Unya, yabtan tas panahon, salamat kayo sa mga kauban, si Brad John Porca, na atong guest sa Mindanao, si Brad Jeffrey Basanyes, taga Bislig City, Mangagoy, si Carlo Badenas, Dennis Abarquez, si Brad Rudy Racasa, Brad John Porca, o si Brad George Toripel, o si Carlo Badenas. What yan na limtan dong? Itong driver ba si Dominicos Fernandez. Oh. Mando Aquino. O si Mando Aquino. Salamat kayo ni Jeffrey Basanyes nga layo kayo sa Bislig, Mindanao. Niya agad na to. Niya ko siya mahintag o di gitikstand ko nga nitanaw nga akong minahal sa kinabuhi nga sakop sa pamilya. Lipay kayo niabot ko diri sa Cebu Catholic Television Network. Oh. Yeah. Bitaw, si Brad Boy Araneta Pahulis Kalinaw. Sa ito ka CFD sa Bislig kong Mangagoy. Salamat. Tagbuta po ning atong tulumanon, ang Diyos magapanalangin ka nato. Ang Diyos nagadapit ka nato para sa atong kaluwasan.